Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is Jan, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming a registered nurse in the USA, Canada, and Australia. And with that, I would like to introduce to you our NGM passer, Mr. Salman Hamidi, USRN. Hi, Mr. Salman. Saan po tayo located ngayon? Nasa Saudi po tayo. All right, sir. We want to know you better, no, for this Hope Talk. First of all, congratulations again for passing the exam. Sige, sir, kwentuhan niyo po kami about your education background, your working experience leading up to your NCLEX preparation. Good afternoon sa lahat ng nanonood dito sa Middle East. Tapos good evening po dyan sa Pilipinas. And good morning sa Amerika. Tsaka Happy Ramadan sa mga kapatid nating Muslim. I myself, Muslim po ako. So binabati ko po kayo ng Happy Ramadan. My name is Salman Hamidi, 32 years old. Single pa po ako. Anyway, I am a nursing graduate from Iligan Medical Center College in Iligan City, year 2012. And I got my NLE on the same year. I've been in clinical setting for almost 10 years. So I started my Saudi journey way back 2017. So pagdating ko po dito sa Saudi, actually I applied as an ER nurse. Pero that time, yung hospital na nag-hire sa akin, sabi nila lahat ng ER mapupunta sa ICU. So I was like, parang wala akong idea sa ICU. Even in my college time, parang hindi ako na-expose sa ICU. So, sige, kakayanin ko to. Tapos, ngayon, currently, I am working as a neuro ICU nurse for almost 4 years kasi naglipat ako ng hospital. So, ngayon, neuro ICU nurse pa ako. And I took my NCLEX last January 31, 2024. Sir, when did you enroll with the review program po? Actually, sinulat ko para wala akong mag-miss. Actually, when I was reviewing, I was manifesting na one day magsasalita na din ako dito sa Hope Talk. Nice. Because I was thinking na I have a story to tell. Para sabi ko, yung story ko, baka maka-inspire ng ibang tao. Kasi hindi rin naging madali yung journey ko sa NCLEX. So, I can still remember, parang, I think you were the first one na napanood ko sa Hope Talk, sir. Ako po, sir? Kaya nung nakita ko na kayo na yung nag-host ngayon, sabi ko, wow, parang napaka-amazing. I was watching you before, kasi ngayon, ikaw na yung nag-host sa akin. Really, I was, nasa labas ako nun Kasi sa labas ako nag-aaral that time. Sabi ko, para ibang environment. Tapos sabi ko, panoorin ko kaya yung tong Hope Talk na to. Tapos ikaw yung napanood ka. Sabi ko, parang nakaka-uplift ng parang sabi ko, nakaka-inspire pala yung ganito. Sabi ko, simula nun, parang minamanifest ko na one day ako na din ang magsasalita dyan. Nice. Parang minsan lagi kong pinapractice, ano kaya yung sasabihin ko pag ako na yung mag-Hope Talk. This is it. Ngayon nandito na tayo. So, actually, at first, planning to take NCLEX, before pa, way back, nung nag-graduate pa ako ng college, when nag-graduate ako ng college, yung mga kasama ko, kasi may mga relatives sila sa ibang bansa. So, nag-take na din sila ng NCLEX. So, pumasa sila, parang sabi ko, uy, nakaya nila. So, parang kaya ko rin to kung magtitake ako ng NCLEX. At saka, nung college ako, actually, I was using the Saunders na libro. Before pa, nung college pa ako, yun ang ginagamit ko. So parang nasanay na yung utak ko din sa pagsasagot ng mga NCLEX question. Kasi di ba yung Saunders parang nakapattern na din siya sa NCLEX. So sabi ko, kung ito yung mga tanungan sa di kaya ko, sabi ko. So, pero hindi ko nagawa nung first until nagpunta na ako dito sa Saudi. Doon ko parang doon na naman ako magtitake ako ng NCLEX. Kasi may mga kasama na naman ako sa work na nag-take ng NCLEX. So, pumapasa na sila. Sabi ko, paano ko kaya ito masisimulan? So, alam mo yun, lagi na lang sa plano, pero hindi nasisimulan. So, until nalipat na naman ako ng hospital.
pagdating ko dito sa sa ibang hospital na pinagtatrabahuan ko, it was pandemic. I came here like February 2020. So, Mm. pandemic yun. Sasabi ko, parang gusto ko na mag-take. Yung kasama ko na nagpa-process sa iPass, na pumasa din siya mga 2019 pa ata yun, or 2018. So sa kanya ako na-inspired din ako sa kanya that time na parang, kasi nakikita ko yung paano siya nag-aral, parang sabi ko, wow, palagi ko siya binibisita, nakakatulog siya sa libro niya na nag-aaral. Sabi ko, gusto ko ng ganito, parang gusto ko din ng ganyan na parang mag-aral din. Tapos yun, hanggang sa lagi ako nag-inquire, paano yung proseso? I-send mo nga sa akin. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto mo talagang pumunta sa, kasi nasa US na siya. Sabi niya, kung gusto mo pumunta ng US, dapat simula mo na, mag-process ka na ng NCLEX mo. So, yan muna ang pinaka-first sabi niya, kasi pag napasa mo yan, yung mga employer na maghahabol sa iyo, sabi niya sa akin. So, Yeah. sabi ko, sige. Sabi ko, sige. So, lagi na lang ako magsi-search, yung mga tapos, until nag-pandemic, natigil lahat. Parang that time, depressed pa ako, may mga problema sa family, mga ganyan-ganyan. So parang, sabi ko, hindi ko pwede may pagsabay-sabay. So until like June last year, parang nakahiga lang ako, na-realize ko na parang, nasasayang yung oras ko. Lagi, every time na wala akong trabaho, nakahiga lang ako sa bahay. Yung mag-scroll-scroll lang ng video, ganyan-ganyan. Parang sabi ko, parang sayang yung oras ko. So I have to do something na parang maging parang may mapupuntahan. So sabi ko, bakit hindi na lang ako mag-take ng NCLEX yan? So that time, I contacted my sister. Sabi ko, gusto ko mag-take ng NCLEX pero wala akong pera. Sabi ko, no, sumasahod tayo dito, pero iba yung mga priority natin eh. Mga Mm. priorities natin. So sabi ko sa ate ko, baka naman. Sabi ko, baka naman pwede manghiram sa'yo ng pang process. Sabi niya, sige, sige. Supportive naman yung ate ko. Mm. Sabi niya, sige, sige, sige. Sabihin mo sa akin, ano yung mga babayaran mo. Tapos inisa ko na, sabi ko, baka pwede mo na rin isama yung review. Sabi ko, para isahan na. Sabi niya, Ah, sige, sige, sabihin mo kung ano yung mga kailangan mo. Sabihin mo lahat. So yun, doon ako sabi ko, baka ito na yung start kasi tinanggap niya ako. Kasi kung ni-refuse niya ako, baka hindi na naman matuloy. So yun, nag-inquire na ako sa iPass that time. It was June 26, to be exact. The following day, nagbayad na kasi ako that time. Pagkasabi sa mm. akin, parang hindi pa ako, parang overwhelm ako that time kasi parang nagchat-chat na yung iPass na ano nang gusto mo, parang gano'n. Ano nang gusto mong state? Parang, sabi ko, ano bang pipiliin na state? So, kinontak pa na naman yung friend ko sa US. Sabi ko, ano palang magandang state? Ganyan, sabi niya, pre, New York ka na lang kasi yung asawa ko, New York ng tinig. Mm. Tapos, para mabilis yung process. Anyway, pag gusto mo ng endorsement, mabilis lang yan. Ang sabi niya sa akin, para ka lang nagpo-photocopy pag mag-endorse ka ng mo. Sabi ko, sige, sige. Para mabilis. So, nag-enroll ako nagbayad na ako. Tapos, nagkaroon ako ng portal. Tapos yun, inaano ko pa paano yung Moodle. Mm. Paano ba to? Pero, pinasukan ko muna yung yung orientation nila. Kasi that time, nasa middle na ata sila, almost middle na sila. Kasi that time, nasa maternal na ata yung topic. Tapos, pumapasok ako, pero alam mo yun, yung parang pasok lang. Yung wala pa ako sa mindset na yung talagang pag-aaral. Tapos, yun, pasok. Tapos, minsan, kasi trabaho. Kasi ang trabaho namin, 12 hours. So, parang hindi siya regular. Like, minsan, 3 araw pa duty, dalawang off. Dalawang duty, 3 off. Yung parang ganun. Scheduling. So, wala pa akong study plan that time. So, until one time, nung nag-aaral ako sa labas, kasi yun ang parang pattern ko that time eh. Pag off ako, gusto ko sa labas ako mag-aaral. So, nag-aaral ako sa labas, umuwi ako ng bahay ng midnight. I was making my yung mga ipopost sa wall. Pero that time, random pa yung mga, kung ano-ano lang yung nakikita kong mga resources. Babasahin ko. Pag nagustuhan ko, isusulat ko to. Ganyan-ganyan ako dati eh. So, that time, nandito ako sa table na to, mismong table na to.
I was studying and I received a call from our neighbor in the Philippines. Sabi ko, bakit yung neighbor namin ang tumatawag at this time? So, kumbaga sa Pilipinas, early morning yun. Tapos tinagot ko. It was my sister. And she was crying. I was like, oh, bakit? Sabi niya, wala na si Papa. Sabi niya, nasyak ako eh. That time. Yun, iyak na iyak ako. Umuwi. Sabi ko, sige, uuwi ako ng Pilipinas. So that time, so namatay yung Papa ko, August 4. It was Friday. So nahinto yung pag-aaral ko kasi umuwi ako ng Pilipinas for, nag-apply ako ng emergency leave for 10 days lang. So that time, kay Sir J pa yung, kasi that time parang gusto ko pumasok kasi, yung kay Sir J yung mga topics na that time eh. Parang cardio na that time. Tapos sabi ko, sige na lang, hinto muna ako ng pag-aaral, uwi muna ako ng Pilipinas. Kasi yun, pagbalik ko dito sa Saudi, after 10 days, wala pa ako sa parang tinatamad pa ako kasi syempre hindi pa nakaka-move on. Parang ganun. So, timing din that time, parang orientation ata yun eh, August 15 ng 2023. Orientation, so sabi ko, wala na akong magagawa. So I have to focus na kasi magsisimula na yung cycle 11. I was cycle 10 actually. So cycle 11 na that time. So sabi ko, kailangan ko na mag-focus kasi nandito na eh, hindi ko na pwedeng i-postpone pa. So I was parang depressed pa that time. So sabi ko, sige, mag-move on muna tayo. Kailangan muna natin mag-focus. So yun, tuloy-tuloy na August 15 hanggang sa tinapos ko na yung ang plano ko kasi that time, I have to finish one cycle at least kasi pina-follow ko yung pattern ni Sir J, yung parang nakasulat na 6 months na at least one cycle, another 3 months is Q-banks. So sabi ko kailangan ko masundan yun kasi kung yun ang nire-recommend ng IPAS, ibig sabihin effective siya. At saka parang yung mga major topics like yung mga cardio, neuro, napasukan ko na siya nung sa cycle 10. Tapos sabi ko, ngayon, yung iba doon, yung mga major topic, i-review ko na lang siya. Tapos yung mga ibang topics, doon papasukan ko na talaga siya. And then sir, going back now, the first time that you attended the Hope Talk was a couple of months ago before you start. And medyo nagulat naman po ako doon sa statement na sinabi niyo na ako po yung first student po na napanood niyo sa Hope Talk. And hopefully po na-inspire ko po kayo in a way para dito sa review Definitely po sir, it's your time now. Marami pa po kayo may inspire na students. Hopefully, now. Actually, it's now. It's happening now. And then sir, about doon sa money issue with regards to your application of your documents and for your review. If we really want something, we really find a way para matupad yung mga pangarap natin. So, kagaya ko po, sir, hindi ko ikinahiya yun na I also borrowed money to process my documents and my review program. Similar po tayo doon. And saludo po ako na ginawa nyo talaga siya ng paraan. But I know on your course of journey, meron talagang hindi inaasahan. We really cannot expect what's gonna happen, especially the passing of your dad. Buti po, sir, nabigyan niyo yung sarili niyo ng pride in a way to lift up yourself, to continue your dreams. Ganun talaga ang buhay. Parang kailangan mag-move on. That's right, sir. I mean, laban lang talaga, Sabi ng IPAS, yun yung natin, parang motto natin, laban lang. In any situation, laban lang talaga. Sir, I also noticed you prepared for at least 6 months, for this review. Opo. So on your first 3 months, yun po yung ginawa ninyo, recorded and live. Yung sa akin po, all the time, nakakapasok ng online. Nagre-replay din pa ako. Most of the time, replay yung pinapanood ko. Hindi mga live. Kasi sa trabaho, parang minsan magtugma yung oras ko. Kasi minsan, nakaka-attend naman ako minsan sa kahit nag-work. Pero yun pa rin, yung focus mo is wala pang, hindi siya 100% eh. So, kailangan mo pa siyang aralin ulit sa bahay. So, yun. Lagi ako nagre-replay actually. Tapos, ang ginagawa ko kasi that time, pinagsasabay ko yung actually, ang nangyari, sir, dati,
Dahil sa parang nangangapa pa ako. So parang ang dami kong gustong aralin eh. Parang ganun akong tipong taong mag-aral eh. Parang gusto ko lahat basahin. Alam mo yun? Pero hindi pala Yes. siya dapat. Yung parang hindi pala siya dapat ganun. Yung parang dapat pumili ka talaga ng specific material na aaralin mo. Kasi dati, I was using roadmap tapos Saunders. So, nung first coaching ko with Ma'am Ann, nilalaban ko pa yung Saunders ko. Sabi ko, oh, sabi ko, ma'am, nag-IPAS lecture, nagro-roadmap ako tapos binabasa ko yung Saunders. So parang hindi ko ma-convince si ma'am na nagbabasa ako ng Saunders. Yung parang, kasi ako po yung sabi ko, ma'am, ako po yung taong mag-aral ako, gusto ko lahat inaaral ko. So talagang babasahin ko yung Saunders, sabi ko. Nababasa ko naman siya, pero later on, parang napagod ako. Yung parang, sabi ko, bakit ko ito ginagawa? Sabi ko, kasi sa kalagitnaan doon ko na na-realize yung roadmap na parang sabi ko, dito naman lahat ng kailangan ko. Sabi ko, kahit kung kailangan pa yung basahin yung kakapakapal na libro na yung parang actually ginagawa ko dun is parang scanning lang eh. Kasi yung ako po talaga yung taong pag may ititake na exam, kailangan kumbaga kung ito yung sinabi kong material, kailangan kong mabasa talaga yan. Kahit hindi ko siya ma-memorize or ma-retain lahat, basta yung sa mindset ko, pag nabasa ko yan, confident na ako. Yung parang ganun. So that time, ang hirap ko siyang bitawan eh. Kahit hindi na kaya sa oras, kahit mo yun, hindi na talaga kaya. Sabi ko, kailangan ko itong basahin itong libro nito, pero hindi kaya sa oras eh. Kasi ang ginagawa ko kasi sir, mini-make sure ko din na yung nakakasabay ako sa kung ano yung topic today. Kumbaga, kung topic today is neuro, dapat nandun din ako. So, kahit nagre-replay ako, dapat hindi ako nabibehind. So, okay lang, mabihind ako ng isang topic, pero wag lang 2 o 3 kasi hindi na ako makakatulog yan. So, ang ginagawa ko, minsan din, pag kumbaga, ako sa time ng kung anong review ngayon, nag-a-advance ako minsan. Nag-a-advance ako ng replay. Kung yung mga previous na replay, ina-advance ko yan. Tapos, pag magla-live, at least kung live, kahit hindi ko man siya masyadong kung ano lang yung hindi ko maintindihan, yun lang ang papakinggan ko. At least, napasukan ko na siya. So, ganun. Tapos, di ba sir, yung mga ibang topic, it takes parang 2 days plus 2 days na drill. Pag hindi ko yan napasukan, minsan gagawin ko yan ng isang araw na papanoorin ko lahat. So, kumbaga kung 2 days ang off ko, papanoorin ko sila lahat sa first day. Sa second day, summarize ko siya. Hindi ko masasabing na master ko yung isang topic kapag hindi ko siya na-summarize. So, pag sinabi ko sinummarize ko siya, sinulat ko siya. Nasulat ko siya, nadikit ko siya sa wall. Nice. I don't know if makikita niyo. Sige, sir. Actually, sa Blurred likod lang. ko, nandun yung Ayan, Ayun. nakikita niyo, sir. Yes. Marami pa yan sa harapan ko. Sa harapan ko na mga nakadikit na Kasi yun ang paraan ko eh. Parang hindi ako satisfied pag hindi ko siya nasulat at hindi ko siya nadikit. So parang yun ang pag nadikit ko siya sa wall, ibig sabihin close na. So master ko na yung topic na yun. So para ang mindset ko din kasi sir, kaya ko siya dinidikit sa wall para pag mag-Q-banks na ako, hindi ko na kailangan magbuklat. Kasi ibig sabihin, kaya ko siya na-summarize. Kasi yun lang ang yung importanteng topic. Hindi ko na kailangan ng iba pang mga topics na kumbaga, like sa Saunders, ang dami-daming topics, di ba? Pero Yeah. dahil yung sa IPAS, sila yung nagbibigay kung ano yung specific topic na lumalabas. Yun din ang sinusulat ko, dinidikit ko sa wall. Para ang sabi ko, pag mag-Q-banks na ako, at least, titignan ko na lang, ano yung related to sa ganitong topic. So, titignan ko na lang sa wall. Yun yung naging strategy ko. So, nung magre-review na ako, sir, nagtanggap ko yung eligibility. Tapos, hindi na ako nagdalawa-dalawa. Sabi ko, bayad na ako ng EPP. Oo, kasi yun din ang maganda, sir. Kapag nakaset na yung mind mo, kung kailan ka magtitake, kung ilan yung months na ititake mo sa review. Kasi hindi ka talaga uy, ano ba yun, hindi muna ako magbabayad, ganyan. Dapat before ka mag-take ng exam, dapat nakaset na yung mind mo na, dapat within this month, makatake na ako. So yun, that time, pag nung nakuha ko yung bayad na agad. Tapos, nung na-okay na yung ETT, set na agad ng exam. Actually, I was planning to take ng February, first week. Pero sabi, those last of February.
So sabi ko, sige kung ano yung malapit. Wag naman yung sobrang February. So, yun, nakita ko yung January 31. So sabi ko, sige, ito na. Kahit actually hindi na siya naging exact 6 months kung tutuusin. Kasi dapat, kung February talaga siya dapat. So, since naging January 31, so hindi siya totally 6 months. Pero sabi ko, sige na, okay na to, sabi ko. Kasi kailangan ko di siyang iset, exam ko, kasi mag-apply ako ng vacation leave. So, kailangan ko talaga siyang iset kung ano talaga yung araw na uwi ko para mag-apply ako ng vacation leave, mas plan ko na din yung mga days before the exam, kung ano yung magiging study plan ko. Yung parang ganun. So yun, ganun na ako. So sa UWorld, after ng cycle, nag-subscribe na ako ng UWorld mga November 10. Pero hindi ko pa siya ginamit that time. Kasi sir, ang nasa akin, may mga naiwan akong topic, like isa or dalawa ata yun eh. So sabi ko, ayokong mag-assessment sa UWorld na hindi ako confident na natapos ko lahat. Sabi ko, kasi parang ang nasabi ko sa sarili ko, hindi mo ma-assess talaga kung ano yung natapos mo kung ano yung readiness mo kung hindi mo natapos. So kailangan sabi ko, matapos ko lahat ng topic. Like, wala akong, kumbaga, kung maliit man ang score ko, wala akong masasabi na, kasi hindi ko to nabasa Kung binasa ko to, baka mataas pa yung score ko. Para walang ganun. So, minake sure ko talaga na natapos ko lahat. So, after 1 week pa ata ako nag-subscribe na ako. After 1 week ko pa siya ginamit. Tapos, minake sure ko na lahat ng bininikit ko din sa wall, na-review ko ulit. Ano mo yun? Parang ganun Yes. ako ano ba to? Hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Kumbaga, perfectionist siguro. Yung ganun. Ayoko nang may butas. Yung parang ganun. So yun, tinig ko na yung first assessment. Luckily naman, very high chance. So doon nabuhayan ako. Sabi ko, ganda to, sabi ko. So parang nasabi ko din na siguro dahil nag-aral talaga ako. Doon mo talaga masasabi na, kasi siguro kung mababa ang score ko at saka hindi ko inaral lahat, meron ka pa rin yung at the back of your mind na parang dahil hindi ko to natapos o ganun. Kasi ayoko nang ganun Ayoko nang ganun. Basta pag lalaban ka, dapat 100% ginagawa mo talaga Huwag yung parang may alinlangan ka pa. So yun, sunod-sunod na. Tapos actually so nag-URL ako, ang goal ko na naman doon, matapos ko yung QBanks. Sabi ko, dapat matapos yung QBanks. Pero at the same time, kailangan hindi rin ako basta lang makasagot tapos scan lang ng rational. Hindi talaga, as in, binibigyan ko talaga siya ng oras basahin yung rational. Di ba? Sa UWorld, hindi ko alam sir kung UWorld din yung gamit niya. Pero based sa aking experience, sa UWorld kasi sobrang haba ng mga rational nila So, talagang binibigyan ko siya ng oras. Basahin talaga yung tapos yung mga video, halos napanood ko ata lahat. Ang ganda ng background ng study habits mo. You created a study schedule that really works for you. And especially, you utilize also a variety of study resources. Yan, tulad yan, yung mga visuals na dinidikit natin sa wall. Sometimes it will really help us, no? Yung mga visual aids like diagrams, charts, that can be helpful for you to understand more complex. Kasi minsan hindi naman lahat natin nila dinidikit Mostly yun yung mga madalas natin nakakalimutan ng information, no? And you also trust in your abilities din, no? And the knowledge that you've gained throughout your review. Ang ganda, sir. Parang brings me back to my to my review din before. Ganyan na ganyan po. Then talaga yung discipline natin when it comes to your review. You are one of it, sir, no? Ang galing. You are committed to your learning, most especially. Hindi ko nga, sir, akalain na before, like nung nasabi ko nga yung kaibigan ko, pag nakikita ko siya, parang grabe, parang imposible magaya ko tong parang sa libro na siya nakakatulog, after duty, mag-aaral. Hindi ko akalain magagawa ko din. Kasi halos lahat ng invitation sa akin, dinidecline ko Kasi yung tipong, pag nasa isip ko, pag lumabas ako, parang sayang yung oras. Iaral ko na lang yung parang ganun. Minsan nga, pag ini-invite ako, sir, pag like, kain tayo sa labas, may sasabihin akong kondisyon. Sabi ko, pwede ko dalhin yung iPad ko? Tapos nagagalit tayo yung mga kaibigan ko kasi pwede mo magbigay ka muna ng oras sa mag-break ka muna, hindi puro aral, yung parang ganun.
Kasi every time mag-i-invite sila lumabas, yun ang lagi kong sinasabi, pwedeng dalhin ko yung iPad ko. Kasi feeling ko, pag lumabas ako, sayang yung oras. Luto. Yeah. Kahit nasa work ako, kapag nasa work ako at wala akong nabasa or wala akong, kasi nung nag-ural na ako, pinagsasabay-sabay ko na eh. Nasa work ako, kapag wala akong ginagawa sa work, nag-rationalize ako. So, kapag umuwi ako na wala akong na-rationalize, bad trip ako. Yung parang, ala, Mm. nasayang yung oras ko, or pag off ko na wala akong ginawa, sobrang frustrated ako kasi yung parang nasayang yung araw na wala akong ano. So nung nag-world ako, actually minsan 3 araw sa isang 85 questions. Kumbaga exam, minsan 2 araw ko siya nira-rationalize. Oo. Mm. Ganun ako ka kasi syempre nung una pa, doon mo na sa UWorld din kasi, kaya maganda din siya kasi hindi naman lahat na natatakal actually sa lecture. Hindi naman lahat. So, sa UWorld, parang doon na lahat. Nandun na lahat yung application, tapos nandun na yung mga maliliit na topic na, alam mo yun, so kailangan may personal effort ka para maaral mo siya. Kasi Yes. actually hindi naman siya necessarily na ituturo, pero minsan siguro baka lumabas siya. So you have to exert an effort para maaral siya. So yung mga ganong topic na hindi ko siya na-encounter sa review, inaano ko talaga siya, sinesearch ko siya Search. sa Yeah. kumbaga sa ibang material, o minsan papanoorin ko siya sa YouTube. So yun nga sabi ni sir, pero hindi naman siguro masama kung sabihin ko dito, na kung pwede naman daw manood sa YouTube, di ba sir? Kasi ako visual learner din ako eh. So parang for me, ginamit ko din yung sa mga YouTube. Alam niyo na yun kung ano yun. So kasi mas parang naano ko kapag nakakakita ko ng mga ganun, parang ginamit ko siya for memory trick, hindi para para Mm. sa, kasi kung concept talagang sinasabi natin, concept, iPass talaga. As in, wala akong masabi kasi Nice. concept talaga sila. Like si Sir J, sabi nga ni Sir J, kung cellular lang yung pag-uusapan, pwede pa niya i-discuss, di ba? Actually, inspired ako kay Sir eh. Parang pag nanonood ako sa kanya, minsan nasasabi ko, gusto kong maging Sir J. Yung parang gusto ko magturo ng tulad ng pagtuturo ni Sir Jay, na yung tipong, kasi inaaral ko din yun nung mga ako, like after ma-discuss ni Sir, manonood din ako sa YouTube ng mga ibang, yung mga animation, nanonood Yeah. ako kasi gusto ko talaga ganung tipo, yung parang kay Sir Jay. So yun, yung iba naman na pinapanood ko sa YouTube is yung talaga for memory trick. Mm. Kasi nagtuturo sila ng mga paano yung pag-memorize, and ganito. So, effective naman siya. Oh, nadala ko naman siya until the exam. Tapos, so, yun na nga sir, for yung assessment ko, good naman siya lahat. As in, very high chance. So, naalala ko yung kasama ko, yung friend ko na si Ma'am Cristel, na naging, ko na rin, parang coach friend na rin. Na sabi niya, Nice. I-pass din siya. Coach na din siya ngayon, actually. Ka-workmate ko siya before. So, sabi nga niya, yun nga, pag tuloy-tuloy na very high chance, yung parang kung nung siya daw pa nga siya eh, kumbaga hindi niya pinostpone yung sa kanya eh, parang ginawa pa niya early kasi ganun siya ka-confident. Sabi ko, wow, parang ako kaya ganun din kayang ma-feel ko. So nung tuloy-tuloy na yung ko, sabi ko, so okay, kaya to. Tsaka naman, okay naman yung mga exams ko along the way, yung mga Euro, yung kumbaga yung mga daily okay naman siya actually. Tapos, nung na sir, nag-start yung vacation ko, January 10. My exam was January 31. So, January 10, yun ang official na vacation ko. Mm. So, that time, gumawa ako ng study plan. So, hindi ako umuwi ng Pilipinas actually. Nagstay ako dito sa Saudi until, kung binukong flight is January 28. So, parang sabi ko, at least, mayroon pa akong 2 araw sa Pilipinas. Kung may jet lag pa, Yeah. maka-adjust ako. So, kasi sabi ko, actually sir, before pa ng vacation ko, I was planning to transfer my testing center. Oo, Mm. plan ko ilipat sa India. So, nagsisearch na ako paano maglipat sa India kasi galing ako Pilipinas, sir, di ba, nung August kasi namatay yung Yes papa po. ko. So, parang Yes sabi po. ko, kung uwi na naman ako ng January, gastos na naman. Yung parang ganun. So, parang dami ko ng gastos kung uwi ako ng Pilipinas. So, sa India na lang kaya ako, sabi ko. Kasi yung ticket naman, may free naman. So,
kasi pwedeng gumamit ng miles eh. O sabi ko, Ah, mape-free yung ticket. Pero naisip ko, hassle, sabi ko, magbabayad na naman ulit ng mga ganyan, ganyan. mm, Yung parang ganun, sabi ko, parang ganun din, uwi din ako ng Pilipinas. Ang pinagkaiba lang is, makakagastos ako, pero makakasama ko naman yung family ko. So, doon na lang ako sa Pilipinas. So, doon na, actually, nung ano na yun, sir, bakasyon ko na, yung sabi ko na January 10 until sa uwi ako ng Pilipinas. mm. Well, hindi pa ako decided nun eh. Wala pa akong actually ticket that time. So, undecided Oh, pa ako nun. Sabi ko, ano ba talaga, ano, so parang after ilang araw pa, tsaka pa ako nagka-decision na, sige, Pilipinas na ako. No matter what, parang sige, doon na ako. Kasi parang, ang naisip ko, mas komportable ako. Kumbaga, yung mangyayari sa akin a day before or after, parang komportable ako. Unlike kung hindi ako, sabi ko, after mag-take ko ng exam, pag uwi ko, alam mo yung wala ka masishare ng pakiramdam mo, yung parang mm, ganun. mm, mm. So sabi Yeah. ko, doon ako sa Pilipinas. Tapos yun, ang ginawa ko, sir, talagang ano talaga ako, schedule talaga ako ng, actually, ito yung ano ko, sir. Ganyan ang ginawa ko. Ah, okay. Ang naka-detail talaga siya. Kasi ang plano ko that time is i-review ko lahat ng topic. Since natapos ko naman ng concept, halos matatapos na ako ng ano ba yun, ng UWorld. So, that time, inaraw-araw ko na yung UWorld. Inaraw-araw ko na talaga siya. Para make sure ko talaga na matapos ko talaga siya lahat. At saka yung concept, ano na yun eh, by system na din yan. Everyday, ibang topic. Tapos, actually, hindi ko na binigyan ng pasensya yung sarili ko eh. That time, sabi ko, ito na eh. Bakit ko pa bibigyan? Bakit pa ako ano bang tawag doon? Mag-hold back. Eh, Mm. nandito na tayo. So, Yes. bigyan na natin 100%. So, yung tipong nakaschedule daily routine. Pagising ng umaga, Yeah. magpa-pray kasi sa Muslim, 5 times a day. So, ang break ko lang talaga that time, sir, kain, pray, tulog. Kain, pray, tulog. Yun lang. So, the rest, aral. Umaga, nagawa ko, sir, pag gising ko, yung after ko mag-pray, kukunin ko lang yung pagkain ko, dito na ako kakain. Tapos aral diretso. Aral ako ng concept. Ang gagawin ko, aral ako ng concept. Yung hindi naman nanonood ng lecture, yung mga sinulat ko lang sa lecture, yung kumbaga 'di ba may handouts na binibigay. Handouts. Babasahin ko 'yan, tapos babasahin ko din yung roadmap. Kaya parang 2 times ko nabasa yung roadmap. Yung ibang topic, 3 times ko pa siya nabasa. O like yung Mm. kay Sir Jay, mga 3 times ko nabasa yung sa kanya eh. So, kasi yung kay Sir Jay naman, di ba, ang lecture ni Sir Jay is parang same sa roadmap yung pattern. Yes. So, ang ginagawa ko pag kay Sir Jay na yung topic, dino-double screen ko yung iPad ko para kino-compare ko na lang kung ano yung wala doon sa ano. So, yun ang ginagawa ko. After ko mag-concept, magsasagot ako ng drill. Yung mga drill, kung ano yung topic Yeah. drill. Tapos after, dahil nga na-recommend din ng IPAS, yung La Charity, Mm. so nandun na naman ako sa ano, kailangan mabasa ko to. Kasi pag hindi ko to nabasa, baka na naman mayroon na naman akong, sana nabasa ko yun. Kung nabasa ko yun. So, sagot na naman ako sa ano, La Charity. Hindi ko alam, 2 parts pala yung La Charity. Dalawang part pala yun. So, yung isang part lang yung natapos ko yung 600 items. Pero kasi, pinattern ko din siya sa, sa iPass. Kasi parang pareho sila ng pattern, by system din. So, like, usually, by 3 p.m., tapos na ako yan. So, tapos na ako ng concept, tapos na ako ng dreams. So, ang gagawin ko na lang, i-rationalize ko yung sinagutan ko nung gabi na You World. Pag natapos ako, before ako matulog, magtitake ako ng UWorld exam, 85 items, bago ako matulog. So, magtitake ako ng exam kasi usually that time parang halos 6 hours lang ang tulog ko. As in, sir, parang 6 hours, minsan pa nga, sir, 5 hours kasi pag in, pressured ako that time eh. Kaya lang, sabi ko, hindi ako kailangan mag-relax lang kasi kapag duminto lang ako ng 1 oras o 2 oras, parang na-behind na yung nasira na yung schedule ko. So, kailangan tuloy-tuloy. So, yun, tuloy-tuloy, sir. As in, tuloy-tuloy. Wala talaga akong pahinga that time. As in, sabi ko, todo ko na to. O, doon na ako magpapahinga sa Pilipinas, sabi ko. O, kasi, tapos, meron pa akong, sir, eh.
mga cardex. Yung doon ko naman sinusulat yung mga sa New World na mga topic na hindi ko alam, na hindi ko na-summarize. Mhm. Doon ko siya sinusulat sa maliliit. Kasi ang sabi ko doon, kapag natapos ko na yung lahat-lahat, nasa Pilipinas na ako, yun na lang babasahin ko. Oh, nandito pa nga sir. Ganyan. Oh, nice. Mga index card. You mean, Oh, index card. Oh, index card. Oh, that's a dami nice kong one, sir. ganyan. Oh, so, ito sila lahat. Grabe. So, yun ang, Sir, kasi sabi ko, pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ko na kailangan mga libro or whatsoever. Ito na lang. Kasi nandito na yung mga topic na hindi siya familiar. So dito ko na lang siya, yun na lang babasahin. Which is nagawa ko naman. Kasi pagdating ko ng Pilipinas, yun, doon na lang ako nagbabasa. Hindi na ako nagbubuklat ng kung ano-ano. Oo. So, masabi ko lang sir, doon na tayo sa exam part, sa exciting part. sige. Di ba sabi nga ng mga nagtitake, pag kumbaga, kung magtitake ka ng exam na sabay sa bakasyon mo, huwag ka muna mag-happy-happy, huwag ka muna Yes. focus ka muna sa Definitely. exam mo. Yun din naman ng akin. Kumbaga, uwi ako kaya nga ako nag-stay sa Saudi bago mag-take ng exam kasi yun ang plano ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ko nasunod eh. Pagkabukas, sabi ko sa family ko, yung mga auntie ko kasi tinuloyan ko sa Manila. Sabi ko, labas tayo, matulog tayo sa condo para mag-swimming. Hindi natulog kami. Hindi talaga magandang strategy yun. So, kasi sabi ko, ilalabas ko sila kasi after ng exam ko, uwi na ako ng Mindanao. So, wala na akong time sa kanila. Yun na lang. So, nilabas ko sila, natulog kami doon. Pagkabukas, sabi ko, doon ako matutulog sa Makati para malapit sa testing center. So, sabi ko, sige. So, doon ako natulog sa Makati. Ngayon, dumating ako sa Makati, sa hotel. Pumunta ako doon sa testing center para tingnan ko yung testing center. Balik ako sa wala akong tulog that time kasi 5 hours lang siguro tinulog ko at night before. So, pagdating ko sa hotel, antok na antok ako. Sabi ko, matutulog na ako ng maaga para at least, kung magigising man ako ng madaling araw, may time ako mag-pray kasi ganun sa akin sa Islam. Kumbaga, mahalaga yung pray ng oras ng Yes dawn, po. mga ganyang time. So, sabi ko, exact time na kung magtutulog ako ng 7:30, magigising ako ng mga early morning. So, may time pa ako mag-pray. So, ngayon, natulog ako ng 7:30. Pagka 11:30, nagising ako, sir. Sabi ko, patay na. Ito na yun. Kasi, alam mo, sir, same story. Nung nag-take din ako ng NLE, wala akong tulog, sir. As in, wala akong tulog. Ganun ako ma-anxious. Wala talaga akong tulog. Kasi, ang nangyayari, sir, pag nakatulog ako, tapos nagising ako, hindi na ako makakatulog yan. Pag may mga event ako, ganyan talaga. Kaya, yun din ang ko kasi siguro dahil nasanay din yung katawan ko nung nagre-review ako na gano'n, na laging konti yung tulog ko. So nagising ako 11:30, kung ano na ginagawa ko sa kama, sa hotel. Tapos nag-chat na ako doon sa kaibigan ko, sabi ko hindi na ako makatulog, anong gagawin ko, na-stress na ako. Tapos sabi ko, uwi na ako ng bahay. Nag-chat ako sa bahay. Sabi ko, uwi ako dyan. Hindi ako makatulog dito. Tapos umuwi ako ng madaling araw, mga 1 a.m. sir. Umuwi ako ng from Makati to Quiapo. Kasi doon yung auntie ko. Pagdating ko ng bahay, akala ko makakatulog ako Hindi ako nakatulog. Ganoon din. Oo. Sabi ko, bakit ganito? Sabi pa ng ate ko, kasi minisis ko yung ate ko, sabi ko, umuwi ako ng Quiapo kasi hindi ako makatulog sa hotel. Sabi, nasayang yung hotel mo. Sabi ko, okay lang, masayang yung pera kaysa sa hindi ako makatulog. Sabi ko, kasi hindi ako makatulog. Tapos, yun, hanggang sa naging 6 a.m. na, sir. Hindi pa ako nakakatulog. Pero ang exam ko kasi, sir, 12 noon. So, 6 a.m. na, nagising na sila sa bahay. Sabi ko sa tita ko, pwede kamuti mo yung ulo ko para makatulog ako. Kaya thankful din ako sa tita ko kasi kinamot niya yung ulo ko. Hanggang sa nakatulog ako for 2 hours. So, sabi ko kasi, gisingin niyo ako ng alas 8, mga 8:30. Sabi niya, sige. Tapos yun, ginising nila ako ng 8:30. So, parang, na yun power nap lang yun So, hindi yun maglalast, yung doon. So, sabi ko, good luck na lang. Sabi ko, bakit ngayon pa talaga? Kung kailan yung araw. Bakit ngayon pa talaga ako nagkaganito? Na as in, sobra akong sabi, nilalabanan ko na lang sabi ko, sige lang, sabi ko, kaya yan. Tapos yun, tignan ko ng exam. Tapos, during the exam, sir, kasi sabi sa akin ni yung friend ko na si Kirstel, mag-warm up ka,
bago yung ano, kumbaga magsagot ka ng 10 prioritization para Mm. kumbaga 1 to 10 prioritization. Kumbaga pag upo mo ng exam, yun na yung pang number 11 mo, kumbaga Susunod, ganun. yes. Oo. Susunod na number. Yan ang advice niya sa akin. So hindi ko naman akalain na kapag pinapasok ka na sa loob, hindi na pwede mag-cellphone. So, Yeah. nung nakapila pa kami, sabi ko, ay, oo nga pala, nung magsasagot ako. So, pag number 1 pa lang, "Sir, pasok na tayo, sir. Patayin na natin yung cellphone natin." Sabi ko, "Hala, ba't hindi ako nakasagot?" Pero prior ako pumunta ng center, nung hindi pa ako makatulog sa bahay, nagsagot na actually ako ng 20 items. Oo. So sabi ko, yun na yun ang ano ko, sabi ko, parang warm up ko sa bahay. So yun, pumasok na ako, tapos nagkaroon na ako ng exam. Nung pagkaupo ko pa lang, sir, sabi ko, so dasal-dasal muna. Dasal muna tayo. Tapos sabi nila, oh, di ba sir, sasabihan ka, mag-CR ka muna. Sa Take a break Pilipinas, sir, first. Pilipinas po sa Pilipinas. Kumbaga, pag after mo yung magpirma-pirma, ganyan. Sir, punta po kayo sa ano, restroom. Pagpunta ko doon, sabi ko, ayoko umihi. Diretso na ako sa loob. Tapos pumasok na ako. Pag-upo ko, pray, tapos pag-open ko, ganyan, ganyan. Number 1, SATA. SATA na agad. Sabi ko, ala, SATA na agad. So, sagot na ako ng sagot. Tapos, yun na sir, actually, during my exam, nakaramdam ako ng frustration kasi ang mindset ko kasi ayokong tingnan yung number, ayoko tingnan yung items para hindi ako ma-distract. Actually, sabi nga nila 150, di ba sir? Pero actually, goal ko 85 talaga. 85 talaga sabi ko. So, ayoko siyang tingnan kasi ayoko ma-frustrate. So, ngayon, nung nagtitake ako, may mga nauulit na topic. Yun nga, alam natin na kapag nauulit, ibig sabihin, delikado ka na, yung ganun. Tapos pag Mm. medyo light lang yung mga question or more on stand-alone. Kasi yung case ko, sir, more on stand-alone question talaga siya, sir. Like, yung SATA ko, kung bibilangin natin, sir, mga less than 15, lahat. Mm. Oo, tapos 3 case studies. May pang-apat akong case study, pero isang tanong lang. Pero yung complete na case study, 3. Pero the rest, konting SATA, tapos stand-alone question. Tapos yun, ano na ako, sabi ko, ala, bakit ganito yung pattern ng question? Mm. Sabi ko. Tapos tinignan ko yung, nung ano that time, tinignan ko na yung number. Pagtingin ko, magsi-70 na ako, sir, mga 69 ata na yun or 68. Sabi ko, wala na, sabi ko. Wala nang chance. Sabi ko, kasi hindi na ako binigyan ng mahirap na question. So I feel like napaka-light ng question. I feel like, parang super light. Parang ganun, sir. Super light ng tama Oo. sa akin ng mga tanong. Kasi, yun nga, stand-alone question. So, which is, ano naman, sir, parang ang takbo niya is pag hindi mo alam yung topic, hindi mo talaga masasagot. So, later on, doon ko na-realize yung pattern ng ano ko, yung exam ko. Tapos, nung ano na, sabi ko, nawalan talaga ako ng pag-asa, sir. As in, nawalan talaga ako ng pag-asa. Oo. Yung prayer ko na lang talaga that time, bigyan mo ko ng chance, gawin mo ng 150. Sabi ko ganun. Gawin mo na 150 kasi yung parang 10 items na lang yung kulang. Parang sabi ko, wala nang SATA, wala nang mahirap na binibigay. So parang ano to, yung 10 items, doon na nila ibabase yung kung papasa ko hindi. Parang konti yung ganun. So nung after 84, case study yun eh. Pag 84 last ng tanong sa case study, 85, yun, stand-alone question. Sabi ko, sige na. As in, wala talaga ako ng pag-asa. Ang nasa isip ko lang is, tapusin ko na lang to. Yung parang ganun. Tapos pag-click ko, namatay man siya. Actually, that time, sir, parang wala ako sa, ang masasabi, wala ako sa best version ko that time. Kung i-compare ko yung self ko that time sa mga days na nagtitake ako ng UWorld, mas seryoso ako sa nagtitake ako ng UWorld. That time nung nasa, na ako, siguro dahil stress, dahil hindi ako nakatulog. So parang wala ako sa condition that time. Pero yung utak ko, nandun pa rin. Yung, kumbaga yung gumagana pa rin yung utak ko. Yun lang, yung kapag hindi ko talaga alam yung tanong, sige na lang. Kung parang smart Ilalaban test mo na or lang. what. Yeah. Test. Sige, kasi ang that time, ayoko mag-take ng maraming oras sa isang tanong kung hindi ko naman talaga alam. Bakit ako mag-take ng maraming oras kung hindi ko naman talaga alam? So magsasagot na ako. Ganyan. Ang bilis kasi, sobrang bilis. Kaya nagtaka ako nung tinignan ko yung oras at saka item. Sabi ko, magsi-70 na ako. Tapos, yun, malapit na pala ako mag-85. At that time, more than mga 1 hour and 30 minutes na lang eh. Ang 1 hour and 30 minutes pa lang yung nagagamit ko.
that time. Sabi ko din, yun. Paglabas ko, yung nakasabayan ko rin, na pumasok, sabay ko din siya lumabas. Nagsasabihan kami, oh, ano yung lumabas sa'yo? Sabi ko, same kami na sinabi na, yun na yun, sabi ko. Parang, ano yun na lang yung tinanong sa atin. Kumbaga ako, naghahanap pa ako ng more question, more difficult question. Pero yun lang ang binigay. So sabi ko, wala, hindi ko alam kung ano. So pag uwi ko ng, nakasakay ako ng taxi, sinearch ko yung last question ko. Sinearch ko sa Google. Ang question ko is drug interaction eh. Pag-search ko. Mali man ako, sir. That's all right, sir, no? At least, di ba, we learn something from the U World itself. And we have the privilege also, sir, no, na nakikinig sa atin ngayon, si Ma'am Ann. Later on with Sir Jay. Hello po. Hi, Ma'am Ann. Hello po, sir. Good evening po sa ating lahat dito sa Philippines and good morning sa rest of the world. So, congratulations po, Sir Salman Hamidi, USRN, and then Ramadan Karim din po. So, happy Ramadan po sa inyo, sa ating lahat ng kapatid na mga Muslims po. And aside doon, syempre, sa congratulatory message na gusto naming ibigay sa'yo, ng IPAS. 3 times kami niya ni Sir nag-usap na nakapag-coaching. Actually, yung third time nga, yung last niya nga po, siya pa yung nag-reach out sa akin na, parang kamustahin mo naman ako. Mag-e-exam na ako. So, ayun po. Usually kasi, di ba sir, yung schedule ng coaching natin, 2 to 3 months, yung interval niya, yung frequency niya. Parang ang first ata namin, that was August or September, and then sundan ulit siya by November or December. And then yun nga po, yun na yung nangyari. Sabi ko, okay lang na nga ba sir yung exam mo? Tapos yun na, malapit na. So nagkaroon naman kami ng schedule na nag-match naman kasi kami ng schedule. Kasi yun nga, di ba, galing Middle East pa nga si sir. So yun yung tulad ng sinabi niya sa akin kanina, yung sinabi niya na parang hindi pa ako makonvince na nagsosonder siya, na ang dami niyang mga resources. Di ba po yun? Kasi sa totoo lang, I will not say na yung materials natin kay IPAS ay kumpleto. Dahil hindi naman po talaga. May mga questions din naman pong mag-a-appear sa actual NCLEX natin na hindi po talaga nadaanan sa sa review natin. Kaya nga meron din tayong test taking strategy, so at least kahit paano somehow we can make solution kung paano natin sasagutan yung mga questions na yan na hindi naman talaga natin nadaanan. And then ang pinaka gusto ko kay sir is yung goal driven. Alam mo yun, alam niya agad, alam niya na from the start pa lang, ano yung goal niya? Bakit ako nag-start sa ganitong journey? Bakit gusto ko tong NCLEX na to? And then, kapag may goal ka kasi, doon mo makakagawa ng plan. So, sa napansin ko kay sir, very structured yung review niya, na di ba may calendar pa nga siyang present sa atin na ito yung kailangan ko ma-accomplish by this day, by ganito. Though, ang nakita ko rin kasi na challenges din kay sir, aside from nag-work din kasi siya, yung time difference din natin dito sa Philippines. So, hindi din talaga siya ganun nakaka-attend ng live online. So, sa totoo lang, recorded videos, okay naman din po talaga siya eh. So, if ever lang, kaya I advise din po sa mga iPassers natin na kahit nasa recorded videos ka, just in case na meron kayong mga confusions, especially sa drills, kapag kung paano ba nag-come up on that particular answer, actually pwede naman natin yan i-erase po. Pwede naman nating i-message yung educator natin. Actually, ako na-message ko before si Ma'am Rosana. Meron akong clarification about sa psych medication yon sa pagkakaalala ko. So very responsive po ang ating team po. And yung iba naman po tulad sa akin, meron din po nagre-reach out, like merong mga clarification. So kapag kaya ko naman pong sagutin, ayun po, hindi naman na nire-raise sa educators. So ayun nga po, ang maganda rin sa kanya, kay sir, hindi siya nagme-memorize talaga eh. It's pure understanding of the concept. 'Di ba po yun? Yung inuulit niya, ine-explain niya sa sarili niya ano yung pagkakaintindi niya sa particular na topic, na inuulit niya dun sa notebook niya, yung sinusulat niya. So maganda yun kasi hindi naman talaga memorization yung kailangan natin dito. Actually nga, kung may i-memorize ka, more on yung mga toxicity level, normal values, and yung normal values nga kapag NGN, given naman na po yan. So more on understanding talaga, para just in case na nadadagdagan kayo ng panibagong concept, hindi nyo po nalilimutan yung mga previous ninyo. And then,
yung sinabi ni sir na parang hopeless na siya nung mismong day ng exam niya. Maybe kasi yun nga wala siyang tulog. So importante yan. Dapat talaga po is prepared tayo holistically. Kasi may isang maneglect tayo dyan. Sa halimbawa, physical aspect natin. And then yun nga, yung tulog natin, rest. Domino effect kasi yan eh. So, di ba po? Pero buti na lang din po talaga nakalusot. And actually, hindi nga lusot lang eh. Kasi with flying, colors pa yung ginawa ni sir at 85, di ba? Na-assess agad Ah, na siya, safe nurse. Yun naman yung importante po doon. So, congratulations po talaga sir. Although hindi tayo nag-video before kasi medyo shy Oh, tayo. Actually, ako po first hindi time. naman mahilig mag-video. Ano, Ayun sir, thank you so much din po talaga for entrusting your USRN journey po with iPass. And continue to be a blessing and an inspiration to others po. Yung tulad nga nung nag-usap tayo before, 'di ba sir? Yun nga, may untimely passing nung iyong father nga po, 'di ba? Alam ko talagang mahirap yung pinagdaanan mo na yun. Although wala ako hindi ko alam yung exact na struggle. Pero kasi yung may mawala na importanteng tao sa buhay mo. And it really affects your review talaga. So, hindi rin naman talaga kita, sir, kinulit na, dapat by this time, sir, tapos ka na sa ganito, by that. Kasi sa akin, di ba, adult naman tayo eh. We have the full autonomy naman kasi sa review natin. So, kami ditong mga coaches po, we are here to guide you. Na halimbawa, na kalimot ka na sa review, nawala ka dahil naging busy ka. Pag na-receive ka ng email from us, parang a tap on your back na, hala, andito na si ma'am, nagpo-follow up na ulit. Pero yun naman po, every time na nagpo-follow up ako sa iyo, sir, responsive naman. And then yun nga, nakita natin yung improvements mo talaga sa Q-Banks. Yung pangalawang meeting natin, nung tinanong kita, kamusta na sir yung Q-Banks mo? Ano na yung scores mo? Sabi mo nakaka 70% and above. And that's a really good indication, especially kapag naka U-World ka. U-World pinakamahirap na Q-Banks na na-try ko, sa totoo lang po. So, ayun sir, thank you so much po talaga sa inyong tiwala sa ating team sa iPass po. So, continue nyo na po ang inyong USRN journey. Tuloy nyo na yan, sir, kung ano man yung mga kailangan nating i-process po, sir. So, salamat. Thank you so much po sa inyong lahat dyan. Thank you very much, Coach Ann, thank you for po. having Thank you, us ma'am. tonight with Sir Salman Hamidino. Napaka-inspiring po talaga ng journey ni Sir Salman. You have you have shared your experience with comprehensive content knowledge, your effective test-taking strategies, yung study materials from iPass and the UWorld, UNI, di ba? That's a perfect combination. Eh. It's like Opo. UNI against the world, parang ganun. So UWorld and Actually, iPass. Actually, Ganyan. sir, talaga, advice ko lang, sir, yung mga first time talaga mag-date na wala silang idea. Kailangan talaga ng agency or review center na magga-guide. Like for example, sa case ko, though may friend ako na nag-take na, pero hindi mo alam kung ano yung aaralin mo eh. Saan ka magsisimula. So, doon ako thankful sa iPass kasi sila talaga yung nag-guide. Wow. Kasi kumbaga, naka-pattern talaga yung nila. Tsaka, kapag din kayo, advice ko rin, kapag kayo sa iPass, i-maximize nyo yung mga offer nila. Like for example, coaching, yung kay Sir Mark Zaspa na Excel sheet. Activity I-try tracker yung pa. yun, gamitin yun. Kasi, napaka-effective niya sa akin. Super effective. Kasi, doon ko nakikita yung progress kay. Actually, nandito pa nga yung records ko. Tsaka doon ko nakikita kung ano yung mga na-miss ko na topics ko at tsaka ano yung aaralin ko pa. Actually, napaka-effective niya. Tsaka yung mga hop talk, pasukan yun. Like, tulad nito, na-inspire ako ni Sir nung first na nanood ako sa kanya. As in, makaka-inspire talaga siya. Kasi like for example, pag nawala kayo ng parang time na parang napapagod kayo or nawawala kayo ng pag-asa, nood kayo ng hop talk kahit isa lang, kayo, ma-inspire kayo na, aral ako ulit kasi baka ako na yung susunod na magsasalita dyan. Yung parang ganun. At Yes, saka, exactly. may mga sinulat akong tips eh. Basahin ko na lang. Actually, ito yung parang kaya ko gusto mag-hop talk kasi gusto ko i-share talaga yung naging strategy ko. So, first, dapat may clear goal ka. Clear talaga yung goal mo kaya ka mag-NCLEX. Kasi yun ang magpapa-inspire sa'yo. Hindi lang para, gusto ko lang siyang ipasa or ano. Kailangan talaga may ka. Kasi kapag may time na nadadown ka,
balik ka lang doon kung ano yung goal mo para sa family mo ba? Doon ka may inspire, doon ka mamotivate. Tapos second, make a study plan. Dapat may study plan ka. Dapat may target date ka kung kailan ka magtitake. Kasi doon mo din maano kung ano yung gagawin yung study plan. Huwag ka mag-ano na sige na lang after 6 months or mag-move na naman ako. Dapat talaga may target date ka para maano mo talaga yung study ng gagawin mo. Tapos stick to the plan. Huwag ka talaga procrastinate. Huwag talaga. Yung sinimula mo na, so tuloy-tuloy mo na, huwag ka na okay lang hindi maka-attend ng live session, mag-replay ka. Karamihan naman sa nagre-replay. Tsaka try your best to understand the concept that you're currently studying before you proceed to the another topic. Kumbaga, huwag kang mag-skip ng topic kung hindi mo pa talaga siya naiintindihan totally. Kasi magpa-pile up yan eh. Kumbaga, next Yeah. na naman kasi hinahabol mo yung IPAS. Huwag, i-master mo muna yung topic bago ka mag-proceed. Okay lang mabihay ng isang topic. Huwag lang 2, 3, 4. Kasi maano ka na, hindi ka na makaka-focus at time eh. Tapos kung may mga free time ka, advance reading or advance may mga naman naka-upload naman na ba yun, mga replay. Tapos yung study material, important talaga ka ng specific study material mo. Tulad sa akin case, so on DERS ako dati, binitawan ko na siya kasi sayang sa oras. So nag-focus ako sa roadmap, sa IPAS. Yun lang, na charity. Tsaka yung iba, panonood ng YouTube. Yun lang. Tapos tracker, drill, attend talaga ng drill. Doon ka talaga mahahasa. Thank you. Thankful ako kay Sir Ryan. Hindi ka lang natututo, napapasaya ka pa niya. Yung, kumbaga, every time papasok ako sa kanya, talaga, kumbaga, yun ang sabi nila kung gusto mo na seryoso, pasok ka kay Sir Jay. Pero kung gusto mo ng, ng tawa, doon ka kay Sir Ryan. Pasokan mo yung kay Sir Ryan kasi talaga mapapatawa ka. Tsaka, thank you kay Ma'am Pau din kasi siya din na nag-train sa atin ng ng mga case NGN. studies. Opo. Tapos, yun, group chat din. Mag-avail kayo ng sabihan niyo yung IPAS na isali kayo nila sa group chat. Kasi, like ngayon, yung group ko, nandun pa rin actually ako eh. Tsaka nag-share din ako ng mga, ng mga advice or mga tips sa kanila. Nagbibigay din ako nag-send din ako ng activities actually sa kanila. So, para at least nakaka-inspire din sa iba or kung may mga tanong sila, masagot mo, yung ganun. Sir. Thank you, Sir Salman po. No? You have summarized everything that a student must have. And you mentioned to me earlier, no, Sir Jay is one of your inspiration when it comes to your review. We have Sir Jay around here. We have the privilege of having him with us. Sir Jay. Thank you, John. Salman, happy Ramadan, di ba no? Yeah, it's Ramadan season. So I would like to also greet you sa I've been to Saudi as well for years. Sir, company yung yung hospital namin ni Kristen. Oh, really? Kristen. Oh, okay. Sa Care National ako, sir. Oh, Care okay. National. So I know some people there. Kilala ko yung mga ibang tao dyan. I worked in like in the education, and I work with quality as well, like coordinating with them. So some people from that hospital, actually I know them because we are like mergers pag nagme-meeting kami or something like that. So probably I still know some people there na still staying sa hospital. But yeah, I'm glad to see you here, and I really appreciate it kasi kahit papaano, I was one of your inspirations, di ba? But yeah, thank you so much, and this is the very purpose of Hope Talk. In-enumerate mo yung you enumerated everything, sinamarize mo what you need. Primarily, ang pinakauna mo doon is like know your goal, di ba? So know your goal. So I would like everyone who are listening right now sa Facebook, especially who are still thinking about taking NCLEX. Yeah, so that's a good start. Know your goal. Ano ba talaga ang goal mo sa buhay as a nurse? Okay, do you want to work in the Middle East? Do you want to work in the US, Australia, Canada, or whatever? But you know what? I told you about this one in the orientation, I guess, or some other, live discussion sa Facebook yata, if I'm not mistaken, or the orientation. There's always like a spot in you. As a nurse, as a Filipino nurse, it's always like a spot in you. I guess not only Filipino nurses. It represents all the nurses. There's always like a spot in your brain that's thinking about when will I take NCLEX?
So how can I take NCLEX? Do I have, enough resources to take it or something like that, right? So there's always like a spot in your brain. So magnify that spot. And then I guess it's time to take your NCLEX and be inspired by the people who were able to make it. Like, if they were able to make it, then why not you? There's no I don't see any difference from, from whatever situations you have, whatever conditions, whatever age, whatever adversities you are having right now. I know it's gonna be a struggle, but you can make it. All right. So we are adult learners. So we are resilient to everything. Okay. So we are resilient to everything. As long as you have the certain goal that you really want to make it, and of course your motivation. Of course, it comes along with the motivation. It's always like that. But I guess you will be able to make it, right? And then so you will sacrifice for probably a period of time, like 3 months, 6 months. It depends upon your processing of your papers or eligibility. I'm talking about that. But so it's just it's just 3 months, 6 months. But what is at stake is your future. So, don't compromise your future just because you're gonna get tired for 3 to 6 months. No, it's not. By the way, my recommendation is really 6 months. That's adequate enough. Okay? So again, please do not compromise your future, which is, mahaba yun, by just thinking about the sacrifice that you will be, facing for a period of 6 months. Okay? So I can really see Salman that he's really into it. His heart is really into it. So whatever struggles you have, whatever challenges you are facing, outside of being a nurse or being a nurse working abroad, for example. So as long as you have the heart on it, you can make it. That's why I posted once sa Facebook. Sabi ko, ano naman yan eh, like, it's a matter of putting your heart into it. Pinaka-importante yun. Kasi if you don't put your heart into it, maliligaw ka. You will not find your way. Okay? And then we are just 1% of your success actually. We're just helping you find your way or something like that. Like you said, Sir Salman, di ba? Mas maigi talaga pag may review center ka, because it will help you paste organize your thoughts and your planning. Importante yun. Like, I'm not saying that, come to IPAS or no, it's not. It's not necessarily IPAS. There's a lot of, good review programs na they can help you. To those who are listening right now sa Facebook, I hindi ko sinosolo ang, dito kayo sa IPAS or something. No, it's not. I'm just telling you guys na, we have a common goal as nurses. So whichever that you think that they can help you, like us here in IPAS, and then go ahead. All right? Because testimonies will tell you, like Mr. Salman is telling, that if you go with a review center talaga, a review program, it's really gonna help you, like organizing your things, okay, while preparing. So it's it's a testimony. So it's an absolute, it's an absolute help talaga. Okay, so thank you, Salman, and Ramadan Karim. There in Saudi, I missed Saudi actually. Just communicate with us. Whatever, for example, like your transition, from passer and transitioning to like probably like finding an agency or whatever. Baka direct hire ka o ano yun. So yeah, so just text me kung gusto mong advice or whatever I can help in your transition. Okay po, sir. Okay, so thank you, and God bless. Thank you very much, Sir Jay, for the advice para sa students natin and for Mr. Salman. And Sir Salman, we're gonna be having a lecture with Sir Jay later on. No? Actually, it's happening now. But before we let you go, we want to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Mr. Salman Hamidi for successfully passing the NCLEX RN examination. These serve as a proof that the successful candidate indicated in the certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Mr. Salman. Congratulations. Thank you.
Mr. Sharman, one last thing, sir, before we hand over to Sir Jay. I would like to ask, how did IPAS help you with the process of your journey? My entire NCLEX journey, a lot. Parang ano, kung kay Sir J, 1% lang. For me, hindi. Parang siyang, ano siguro 50-50, sir. 50 from IPAS, 50 from myself. Doon ko masasabi talaga. Hindi siya 1% lang, sir. Kasi talagang, doon ako, na-inspire. First, doon ako na-inspire. Doon na yung pattern ng pagre-review ko. At saka na-inspire din ako sa mga lecturer. Like you, sir. As in, sobrang na-inspire ako sa iyo, sir. As in, yung parang, kung pwede, sabi ko nga, kung pwede lang pumasok lagi sa lecture mo, kahit wala na, papasok pa rin ako kasi gusto ko pa rin nag-aaral. Yung ganun, sir. So, sa processing, hassle-free. So, sa processing, mag-aral ka lang. Ang IPAS na gagawa ng lahat. Kumbaga ganun. Aral ka lang, IPAS na ang gagawa ng lahat. At saka, yun, last thing also, kapag may gagawin kayo, give your 101%. Kasi yun ang titingnan ng Panginoon. Kasi, kumbaga, do your best and God will do the rest. Yun talaga ang pinanghahawak ko. Yun ang prinsipyo ko actually sa buhay. Kaya, yun nga sir, kapag ginagawa ko, 101% ko talaga binibigay. Kasi, ang nasa isip ko sir, kung hindi man ako hindi man maging successful yung journey ko, at least wala akong sisisihin. Kumbaga, I just need to, kumbaga, i-revise yung naging strategy ko. Pero wala akong masisisi. Kaya ginagawa ko talaga 100%. Kumbaga, sige na lang, sinasabi nga ni sir, sacrifice ka lang ng 6 months. Kasi may kapalit din naman yan. So, yun. Gawin nyo lang, 100% nyo. Huwag nyo, huwag lang kayong mag-ano. Kasi, inshallah, bibigay sa inyo ng Panginoon yan. Thank you very much, Mr. Salman. So, thank you. Thank you din lahat. Thank you din sa lahat. Actually, if you think about it, guys, those who are listening right now, he has all the elements of really passing the exam. I can really see it. So I would like to like reiterate that kung ano yung if you want to listen to his Hope Talk, if you want to start it sa actually I joined in sa middle pero nakita ko na yung buod niya like ng Hope Talk niya. So I can really see what's in it that you can have as well in your exam, in your preparation. So thank you, Sir Salman, and thank you for the kind words, and I really I really appreciate it. And then I just lift it up to God kasi siya naman lahat ang may gawa sa atin ito. Like, we are just instruments of everyone's, success. Okay, so we can, you can also be an instrument to others' success as well. So it's like, paying it forward to each and every one of us. Okay, especially in the IPAS community. I really appreciate it. Having actually, sir, naka pa rin ako, in touch with the group. Nagsisend pa rin ako ng mga some activities or mga inspiration kasi parang nandun ka din sa situation nila, so parang gusto mong mag-help na makuha din nila yung goal nila. So wala namang mawawala sa iyo kapag nagbigay ka ng isang message lang makaka-inspire sa kanila. Yes, that's one of your goals as well, to do the Hope Talk soon, like if you're taking soon, and then I guess you will be one of the Hope Talks, guest, just like Salman in the future, in the near future. Okay, inshallah. Right? You know what, Sir Jay Pado, nabanggit po kanina ni Sir Salman that I was his first Hope Talk video na napanood. Wow, that's good. That's really see? You never know talaga. You will never know. Hundreds of people are watching you. Then you can touch this, at least one of them. Then matutuwa talaga si Lord niyan. Matutuwa ang niyan. Lahat matutuwa. So I guess it's really it's really inspiring. So thank you, Sir Salman. Thank you very much, Mr. Salman. Congratulations again for on your achievements in passing the NCLEX exam. I commend you for your achievement and hope you will enjoy its reward of years to come. IPAS processing made easy for you.